Magandang hapon po sa ating lahat, mga taga-House of Refuge. Isa na namang tagumpay na ating natagumpayan ngayong hapon. Amen. And it's May 4, 2025. And nagalak tayong lahat na magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen. So God bless everyone. Sama-sama nating tagumpay ngayong hapon. So ngayon, let's start na po sa ating gawain. Ang ating pong pag-uumpisa ay mag-uumpisa po sa Bible reading na nasa aklat po tayo ng Numbers 7, chapter 17 sa pangunguna ng ating kapatid na si Brother Liu Tsang. Good afternoon. Numbers 17. NES. The Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the people of Israel, and get from them staffs, one of each father's house, from all their chiefs, according to their father's house, 12 staffs. Write each man's name on his staff, and write Aaron's name on the staff of Levi. For there should be one staff for the head of each father's house." Verse 4. Then you should deposit them in the tent of meeting before the testimony, where I meet with you. Verse 5. And the staff of the man whom I choose should sprout. Thus I will make to cease from me and the grumblings of the people of Israel, which they grumble against you. Verse 6. Moses spoke to the people of Israel, and all their chiefs gave him staffs, one for each chief, according to their father's houses. 12 staffs, and the staff of Aaron was among their staffs. Verse 7. And Moses deposited the staffs before the Lord in the tent of the testimony. Verse 8. On the next day, Moses went into the tent of the testimony, and behold, the staff of Aaron for the house of Levi had sprout and put forth buds and produced blossoms, and it bore ripe almonds. Verse 9. Then Moses broke out all the staffs from before the Lord to all the people of Israel, and they looked, and each man took their staff. Verse 10. And the Lord said to Moses, "Put back the staff of Aaron before the testimony, to be kept as a sign for the rebels, that you may make an end of their grumblings against me, lest they die." Verse 11. Thus did Moses, as the Lord commanded him, so he did. Verse 12. And the people of Israel said to Moses, "Behold, we perish, we are undone, we are all undone. Everyone who comes near to the tabernacle of the Lord should die. Are we all to perish?" Thank you, Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Manalangin po tayo.
Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat sa bawat mga talata na ipinakita mo po at binasa sa hapong ito, na kay iba ang kapangyarihan mo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyo pong kapangyarihan. Kaya kami po ay patuloy na lubos na nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti sa buhay po ng bawat sa amin. Kaya sa hapong ito, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang anak mo na ginamit mo sa pagbabasa ng iyo pong mga salita. Pagpalain mo po si Brother Yu Chang, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa bawat mga nakikinig ng iyo pong mga salita. Tulungan mo rin po, Panginoon, na patuloy kang mabigyan ng kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang ganda ng binasa natin na mulaklak ang tungkod ni Aaron. Ha! Super blessed sa mga taga-House of Refuge na naipakita ng Diyos sa kanyang mga anak na totoo na sila po ay pumapagitna din sa tulong ng Diyos para sa atin. Amen! Hallelujah! Kaya ang mga anak ng mga pastor, sumunod lang po at hindi po tayo magkakaroon ng haka-haka dahil nakakatakot din ang mga aabangan natin tungkol sa pagpapala ng Panginoon. Sa mga Bible study natin kagabi, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos ay patuloy na sumasa sa atin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong hapon dahil narito siya upang patuloy na ipapahayag ang kanyang kabutihan para sa atin dahil patuloy po siyang magliliwanag sa mga bahay-bahay natin. Mula sa bahay ni Sister Lilia, sa Alegria sa Cebu, at sa bahay ko dito sa Taiwan, at dumating sa bahay nila ni Pastor Wilfred. Kaya purihin ang Panginoon sa mga taga-House of Refuge. Amen! So ngayong hapon, patuloy po tayo na magalak sa Panginoon sa pangunguna ng scripture reading at opening prayer sa aklat ng mga Psalms. Dito po sa aklat ng Psalms, Psalms 51 verse 15, nasulat po dyan, tulungan mo akong makapagsalita at purihin ka sa gitna ng madla. Amen! Hallelujah! Lahat po tayo ay gagamitin ng Diyos, mga kapatid, sa gawain niya, sa kabutihan ng kanyang mga ginawa sa atin. Kaya tayong mga tagalupa ngayon, magbigay kapurihan sa Panginoon at ibigay natin sa buong sambayanan ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Panginoong Diyos, tulungan mo kami sa mga taga-House of Refuge. Ang mga puso namin na lumilikha ng iyong kawangisan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na patuloy mo kaming ginagabayan. Sa hamon ng buhay, sa pagtawag mo sa bawat isa't isa, sa pagsuri mo sa amin, sa mga karapat-dapat na gawin at lalakbayin pa ng aming pastor. Kasama po kami, Panginoon, sa lahat ng tagumpay na inai-bless mo sa amin. Kaya, Lord, habang sa pagpapatuloy ng ministry na iyo pong itinanim sa House of Refuge, magalak ka po, Panginoon, at tanggapin mo ang aming mga naaral ngayong hapon, ang aming mga awitan at pasasalamat, Lord God. Ay totoo po ito at dala ng aming mga puso, O Lord, ang tunay na kagalakan na minsan pa, O Lord, kami po ay iyong iniligtas. Binayaan ng magandang grasya patungo sa aming mga anak, patungo sa aming mga kaibigan. At Lord, patuloy na iyo po kaming kahabagan, iyo po kaming kaawaan sa mga ginagawa namin ngayong hapon, Lord God. Ay ikaw pa rin ang Diyos na malugod at karapat-dapat na purihin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapagaling mo sa bawat isa't isa.
mag-answer ng mga prayer namin araw-araw. Tinulungan mo po na gumaling ang aming Sister Pe. Salamat po sa mga unconditional love na aming nagawa, mga prayer na aming nabanggit, Lord God, na tinugunan mo in Jesus' name. Maraming salamat, Lord God, at pupurihin ka namin. All this we pray in Jesus' name. Amen! Kaya purihin ang Panginoon at tayo po ay magpapatuloy. Na-bless po ba kayo? So patuloy po natin na tawagin ang Diyos. Kahit na mahirap, tumawag lang po tayo sa Kanya. Amen? So ngayon, atin pong tawagin ang ating kapatid na Sister Beth Alberta sa pangunguna ng ating praise and worship. Amen! Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kagabi lumabas po ako sa ospital doon na hindi pa ganun kaganda pero naniniwala ako na padating na ang complete healing ng Panginoon. Kaya patuloy niyo po akong ipanalangin at patuloy po tayong magpanalinganan sa bawat isa dahil ang Diyos po natin ay mabuti, ang Diyos po natin ay tapat. And forever, He is faithful, He is good. At talaga naman, wala na po tayong gagawin kundi magpasalamat at magpuri sa Kanyang pangalan. Amen? Amen. Yeah. Wala pong dahilan kung bakit hindi tayo magpupuri kahit nahihirapan tayo. Ay karapat dapat pa rin na tumanggap ang Diyos ng pagpupuri natin. Takpak po natin ang ating sama-sama po tayo mag-Diyos. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever
Hallelujah. Indeed, you are faithful forever, Lord. Kahit anuman yung pagdaanan namin, kahit saan man kami pumunta, nandun ka from the rising of the sun to the going down of the same. Ikaw, Panginoon, ay papupurihan namin dahil ikaw ang tapat at banal na Diyos na tapat sa kanyang mga pangako at totoo sa kanyang mga salita. Your love endures forever. Kaya Panginoon, kami po ay galak na galak sa aming mga puso. Punong-puno po kami ng pasasalamat dahil hindi ka nagbabago. Kung noon gumagawa ka ng miracles, hanggang ngayon, Panginoon, kaya mong gumawa. Wala pong imposible sa iyo. Kaya nga, O Diyos, sa hapong ito, tanggapin mo ang aming mga pagpapasalamat. Dapat ka, Panginoon. You are great. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth
Because you alone are God eternal. We worship you and we honor you for your faithfulness and for your goodness. And because of who you are. Salamat, Panginoon, for the victory na binigay mo sa amin. Amen. Thank you for your faithfulness. Amen. Amen. Hallelujah. We thank you for your love that endures forever, God. Lord, hindi namin kayang sukatin yung pagmamahal mo. Nagpapasalamat kami dahil kahit sa mga bagay-bagay na nagagawa namin sa iyo, sa mga pagkukulang namin, still, nandyan ka, Panginoon. Ikaw yung kumikilos, ikaw yung nagpo-provide, ikaw yung nagpapagaling. Panginoon, napakabuti mo. Mga kapatid, why don't we thank the Lord sa ating mga personal na pasasalamat ngayong hapon? Let's worship Him with our thanksgiving. Sige po, sabihin niyo sa Panginoon kung sino siya sa inyong mga buhay. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Yes. God is good. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Salamat In sa all, pag-ibig mo sa bawat in isa all sa times, Lord God, salamat you are great and you are dahil sa iyong faithful. pagpatay sa krus, kami ay Hallelujah. at hindi lang kaligtasan, Because kagalingan, Panginoon, ng lahat sa binigay mo amin. sa amin, God, because Physically, you at are lahat, Panginoon. working, God, in every needs of our life. Panginoon, Hallelujah. you made us whole, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Sa hapong ito, Panginoon, inialay namin sa iyo muli yung aming mga buhay. Tanggapin mo bilang pasasalamat namin sa iyo. We are not worthy, but because of you, Lord Jesus, we became worthy. Salamat po, Panginoon. And we offer our lives to you, God, in the name of Jesus. Bilang pasasalamat namin at handog sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Is the Lord and most worthy of praise in the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Napakabuti nito. Papabuhay. Buhay. Yakan. Doesn't God. Talakbay ang pangako. Hallelujah. Trust in your unfailing love.
kapangyarihan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang nararapat, Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang aming pagsamba ngayong hapon. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat po, kapatid. And God bless us all. So, tayo po ay napakasaya at complete po ang ating fellowship ng maghapon dahil po ginabayan po tayo araw-araw ng Panginoon. Amen. So, ngayon ihanda po natin ang ating sarili dahil dadako po tayo sa Holy Communion. At huwag po tayong magsawang makamtan ang pangako ng Panginoon at hindi po tayo magda-doubt sa kabutihan na binigay niya sa atin dahil lahat ng bagay ay gagamitin niya para maging maniwala ka sa Kanya. Amen? So, welcome po sa ating Holy Communion. Let's call Brother Yu Chang sa ating Holy Communion. Brothers and sisters, Jesus said, our faith, just like the mustard seed, very small faith, he will move the mountain. So he will move our mountain. No, the mountain is like we have sick. He will heal our sick. We have problem about our family. He will do everything good for us. So we just only have faith, the smaller like the mustard seed. Really, our God will do it. And then he already done before 2,000 years ago. He already done. So let's start our Holy Communion. The Holy Communion is a memorial of Christ's suffering and death, a precious gift to those who believe. The Holy Communion is a victory, celebration of unity with Christ, declaring his power over sin and death. The Holy Communion is a fellowship with Christ as Savior of the world, King of kings and the Lord of lords. The Holy Communion is a gathering of Christians in one accord, sharing and proclaiming the love of Christ. Brothers and sisters, let's read John chapter 6, verse 53 to 58. Jesus said, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drinks. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread came down from heaven. Whoever feeds on this bread will live forever. Thank you, Lord Jesus. Brothers and sisters, let's take the bread. This bread represents his broken body. As we eat this bread, we shall be healed, and we shall be with him throughout eternity. This is the body of our Lord and the Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's eat the bread. Let's take the cup.
This is the cup of his blood, the blood of the new and the everlasting covenant. It will be shed for you and for many for the forgiveness of sins. Let's drink this cup. When we drink this cup, his blood will be mixed with our blood. We shall be here, and we shall be with him throughout eternity. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's pray. Father, we thank you. We thank you. Give us your only Son, Jesus, to die for us. Jesus, thank you. Thank you what you done on the cross, because everything you said finished. We already here because we eat your body. We already be forgiven because we drink your blood. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Hear all our brothers and sisters, their body, and you hear all of us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, na-bless po ba kayo? I'm sure, amen. And ngayon, dadako po tayo sa the best part ng ating fellowship, ang pakikinig ng salita ng Diyos. And sa pakikinig po ng ang salita ng Diyos, I'm sure na meron tayong mga gagamitin at gagamitin ng Lord ang ating mahal na Pastor Mario Albelda. Sa pangunguna po ng magtuturo at magbantay ng espiritual na buhay, gagawin po ng Diyos at tatawagin po niya ang mga lingkod niya para po mamuno sa kanyang mga anak. Kaya magpatuloy po tayo na makinig sa salita ng Diyos. Welcome po sa ating mahal na Pastor Mario Albelda ngayong hapon. Pastor Maraming salamat, Sister Grace. Magandang hapon po sa atin lahat. Hello, kumusta po kayo? Mainit ba sa mga kinalalagyan natin? Cebu, magkita-kita tayo bukas. Tuloy na. So, salamat sa Panginoon sa grasya na kanyang pinagkaloob sa atin. So, purihin ng Panginoon, talagang inilaban natin yung mga sitwasyon natin. Kuminsan, pag meron tayong mga bagay na pinapagawa si Lord, the devil's trying to hinder us by putting some barriers. So, para tayo ay somehow we will get discouraged and panghinaan tayo ng kalooban. But God is greater. Amen? Mas makapangyarihan ng Panginoon at alam natin na kung anong plinano at nais ng Panginoon, ano man ang humarang dyan, it will come to pass. And we praise God for His surpassing grace that is available to each one of us. Sige po, tayong lahat po ay manalangin as we come into the Word of God this afternoon. Lord, marami pong salamat sa patuloy na grasya na binibigay mo po sa amin for us to be able to receive from you. Lord, indeed, ang inyong mga salita ay siyang tinapay. This is the bread of life that we need to take, Lord, every moment of our lives. So that, Lord, ang bawat isa sa amin will be guided and we will always be led by your word. Lord, thank you for this opportunity that we can learn from you. So dalangin po namin that you would just continue to speak to us. We will open our hearts, our minds before you, Lord. And Lord, ready to receive from you. Marami pong salamat, Panginoon. Naway maluwalhati ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, even as we come into your word this afternoon. Purihin ka, sambahin ka. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So mga kapatid, magandang hapon sa atin lahat at ngayon po ay first Sunday of the month of May. No? So next month, we will be half of the year 2025. No? So napakabilis po ng panahon na dumadating sa atin and from the time that 2025 have entered, no, we have learned a lot, we have received a lot from the Lord mula sa kanyang mga salita. And I hope na ang bawat isa sa atin,
will continue to be excited, no? Tayo pa patuloy na magiging excited na hindi lang tayo makikinig ng kanyang mga salita, but we will try, no? Sisikapin natin na ito ay maisagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. So mga kapatid, tayo pong lahat ay nagpapatuloy dun po sa ating serye ng pag-aaral natin on the Nicene Creed, no? Yung pong the creed na tinatawag, o yung sa Tagalog po ay yung ating dinarasal noon na sumasampalataya. And as I have mentioned before, mga kapatid, that there is nothing wrong with this declaration of our faith, no? Ito po yung pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya we're trying to understand ng bawat bahagi po nitong declaration ito sapagkat ito po ang magiging pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil kung maliho ang ating magiging understanding, no, if we're going to get a wrong understanding of God, everything will fall in our lives. No? Lahat to ay babagsak kapag mali ang ating understanding o pagkakaunawa sa ating Panginoon. Kaya samahan po ninyo ako, basahin natin ulit itong Tagalog na ito dito sa una at ikalawang paragraph. Okay, basahin po natin ang sabi po rito. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Diyos, Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nanaog sa impyerno, ng may 3 araw ay nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. So, ito po ay somehow in the last several weeks ay hinimay-himay natin. No? We started about learning about having a powerful God. Hindi lamang siya Diyos na makapangyarihan, but He is also our Father, who is the maker of the heaven and the earth. Noong po mga nakaraang linggo ay inaral natin ang tungkol sa kapanganakan, sa pagdadalang tao ni Maria, and eventually ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. And last Sunday, we also talk about the power of Jesus' resurrection. Hindi lamang po yung kanyang resurrection, but even His death, His burial, and His resurrection. Kaya tayo po ngayon ay tutungo o magfo-focus dito po sa isang bahagi ng sabi po rito, doon magmumula at paririto, uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sa English po, ito po ang sabi dito. From there, He will come to judge the living and the dead. No? Ang ibig pong sabihin ay medyo yung pong Tagalog na binasa natin parang somehow a King James Version. No? Pero sa iba pong mga salin o translation, ang Tagalog po nito ay mula doon siya ay muling magbabalik upang hatulan ang mga buhay at ang mga nangamatay. So ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon is about the second coming of the Lord Jesus Christ. Sapagkat mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin na si Jesus ay hindi lamang namatay, nilibing at nabuhay para sa atin. But the Bible says that He ascended into heaven. Siya po ay muling bumalik sa kalangitan at bago siya bumalik sa kalangitan, ay nagbigay siya ng pangako sa kanyang mga disipulo na ako ay muling babalik. At ang pangakong ito ay hanggang ngayon ay ating pinanghahawakan na darating ang isang araw na muling magbabalik ang Panginoon sa daigdig, and this time, not to, hindi na ito para iligtas niya ang sanlibutan. No? Maalala ninyo, na yung pong unang pumunta ang ating Panginoon, sabi po, that His purpose is to be able to save His people from their sins.
Nung una po, ang layunin ng Panginoon ay para mailigtas ang kanyang bayan mula sa pagkakasala. Ngunit ang ikalawa pong pagbabalik ng Panginoon is no longer about saving the mankind. It's about, sabi po rito, kanyang hahatulan ang mga buhay at ang mga nangamatay. So, ibig pong sabihin mga kapatid, ang pagbabalik na muli ng Panginoon dito po sa daigdig, isa po sa mga fundamental truths na ating pinanghahawakan na darating po ang panahon ng ating Panginoong Yesus ay magbabalik na muli. Ito po ang sabi niya sa Matthew chapter 24 verses 30 to 31. At one time, there were some disciples, meron pong ilang mga apostles, ang mga disipulo ng Panginoon, who were asking Him, Panginoon, kailan po ito mangyayari? Ano po ang mga palatandaan ng inyong muling pagbabalik? Ang sabi po rito sa verse 30 and 31, pagkatapos, no, yung pong context na binigay niya, iba't ibang mga palatandaan, sabi po rito, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, ay susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So makikita po natin dito mga kapatid that during the time that the Lord Jesus Christ was still here on earth, ay nagbigay po siya ng mga pangungusap sa kanyang mga disciples tungkol sa kanyang pagbabalik na muli. At ang sabi nga po rito, sabi natin, na ang Panginoon ay magbabalik doon po sa alapaap, no? Hindi na siya ipanganganak ng tulad na ginamit si Maria upang maging instrumento upang siya ipanganak sa daigdig na ito. This time, sa kanyang second coming, siya po ay darating na merong kapangyarihan at kadakilaan. In other words, kung si Jesus po ay dumating nung unang pagkakataon ng tahimik na hindi napansin ng maraming mga tao, ang kanyang ikalawang pagbabalik with all grandeur, no, magiging napaka-grandioso ng kanyang pagbabalik. Ang sabi po rito, sa malakas na tunog ng trompeta, ay susugo niya ang kanyang mga anghel sa lahat ng sulok ng daigdig at titipunin sila mula sa lahat ng dako. So makikita po natin mga kapatid that this was a promise given to the disciples. That before He ascended to heaven, bago siya muling bumalik sa langit pagkatapos na siya ay mabuhay na magmuli, nagbigay po siya ng pangako sa kanyang mga disciples. Di ba minsan mga kapatid, kapag meron pong pangako sa atin, normally pinanghahawakan natin ito. Tulad ng World War II, ang General Douglas MacArthur ay nagbigay ng pangako sa mga Pilipino nung sila ay nasakop na ng mga Hapon. Ang sabi ni MacArthur, I shall return. And after several years, he made true, no? Ginawa niya, tinutuon niya yung kanyang pangakong muling magbabalik. And mga kapatid, this time, sa ating pong binasa sa mga talatang ito, hindi tao, hindi general ang nangako, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na ang sabi niya, ako ay muling magbabalik. That is why we have to understand that if we follow Christ, kung tayo po ay isang masugid na tagasunod ng ating Panginoon, kung tayo ay mapagmahal sa Panginoon, we should be excited, looking forward to His second coming with joy and peace. Amen po ba? No? Kapag tayo po ay sumusunod, nagmamahal sa Panginoon, ang bawat isa na nagmamahal sa Kanya ay excited na maranasan, excited na dumating ang pagkakataon na siya ay bumalik na muli na merong kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Minsan may mga tao na
Hindi natin naiintindihan na para bang ayaw pa nilang bumalik si Lord dito sa mundo. No? Ayaw pa nilang maganap ang katotohanan ito because of some fears. No? Dahil po sa mayroong mga takot, may mga agam-agam sa kanilang mga buhay. But kung tayo po ay totoong mananampalataya, bagamat we cannot completely understand kung paano magaganap o kung sa paanong kaparaanan mangyayari ito, but we can take a look at God's Word to answer some of the three most, no? Ilan po sa mga basic questions na meron po ang mga tao about the second coming of the Lord Jesus Christ. Perhaps ito rin maaari ang ating katanungan. Ano ba ang mga magaganap? Kailan? Ano dapat natin gawin in anticipation of the second coming of the Lord Jesus Christ? Sino excited na babalik na muli ang Panginoon? Dapat excited tayo kasi pag bumalik ang Panginoon, sabi, titipunin niya ang lahat ng kanyang mga mananampalataya. So what are these basic questions that people have about the second coming of the Lord Jesus Christ? Number one, ang sabi nila, kailan ba? When is Christ coming again? Kasi for sure, magaganap na babalik na muli ang Panginoon sa daigdig. Amen po ba? No, hindi ho ito kwentong kotsero, hindi ho ito kwentong barbero, but this is one thing for sure na mangyayari sa pagdating ng panahon. In Matthew chapter 24 verse 36, ang sabi po rito ay, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, no? Maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So mga kapatid, dito po sa tanong kung kailan ba babalik ang Panginoong Jesus, kung kailan ba siya muling magbabalik sa daigdig na ito, ang sabi po rito, this is something that we do not know. Hindi po natin ito alam. Wala pong nakakaalam nito. Alam nyo, marami na pong mga pagkakataon sa iba't ibang panahon. Merong mga theologians, merong mga tagapagturo sa Biblia na they tried to compute, no? Sinubukan ho nilang i-compute ang iba't ibang panahon in the past, no? Ginawan po nila ng kwento at ang sabi nila, sa ganitong panahon, sa ganitong petsa, darating na muli ang ating Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, lahat po sila ay nabigo sa mga propesiya o mga pagtuturo na sinabi nila tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po tayo, we do not have any specific date of Christ coming on this earth. Kasi sabi nga ni Lord, only the Father knows when He is coming again. No? Sabi niya ng Panginoon, ang Ama lang. Kaya nga, tayo pong mga mananampalataya today, tayo pong mga member ng iba't ibang mga simbahan ngayon, no, we don't need to spend time figuring out when He is coming. Alam niyo, pag pinilit nating alamin kung kailan darating talaga ang Panginoon, most likely ay makakapagtayo tayo ng bagong relihiyon na merong date ng pagbabalik ng Panginoon. Ang ibig sabihin, maliligaw ho tayo, no? Tayo ho ay mawawala sa katotohanan dahil ang sabi ng Panginoon, wala kahit sino ang nakakaalam. In other words, what do we need to do today as believers of the Lord Jesus Christ ay yung ma-realize natin ang kahalagahan that we continue living this life na ipagpatuloy natin ang buhay na ito na pinamumuhay natin sa ating pananampalataya at merong kasamang pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi na mahalaga na malaman mo kung kailan kasi kapag ka ikaw ay sumusunod, kapag ka namumuhay ka sa pagsunod at sa pananampalataya sa Panginoon,
handa ka. Anumang oras na dumating na muli ang Panginoon, handa ka. Ang mahalaga, nagpapatuloy po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Kasi sabi, no one knows exactly when He is coming back again. Kaysa alamin natin kung kailan, no? Alam nyo, pagka sino mang pastor dito po sa House of Refuge ang nagsimula magturo sa inyo, telling you, mga kapatid, dadating si Jesus sa 2030. Nako, maling propeta ho yun, bulaang propeta na ho yun. Ang ibig sabihin, mali na ang magiging pananampalataya natin. So no one knows. Hindi natin alam. Ang mahalaga, magpatuloy tayo. Amen po ba? Magpatuloy tayo sa buhay na ito na merong pananampalataya at lubusang pagsunod sa ating Panginoon. Pangalawang tanong ng mga tao is that, how will we know that He is coming? Paano natin malalaman? Ano ba ang mga palatandaan na siya ay muli na magbabalik sa daigdig na ito? No, sabi ng iba, no, alam niyo, ang dami po. In the past, actually, isang prominenteng tao dito, si Ellen G. White, no, na yung founder ng isang relihiyon, sabi niya, before, no, darating si Lord. And, ang problema, hindi dumating yung panahon na yun. Meron din isang Koreano, sometime in 1988, na nagbigay ng propesiya na dadating na si Lord base sa ganitong mga palatandaan. Kaya nga hanggang ngayon, ang tanong, kailan ba muli magbabalik? How will we know? Paano natin malalaman na siya ay babalik na muli? Tingnan natin ang sabi ng Bible, Matthew chapter 24, verse 6 to 7 and 14. Ang sabi po rito, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ng mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Verse 14, ipangangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So dito po sa mga talatang binasa natin mga kapatid in Matthew chapter 24, no? Napakarami iba't ibang mga kaganapan, napakaraming iba't ibang mga sitwasyon o mga bagay na nagaganap sa buong daigdig. Ngunit ang sabi po rito ng Panginoon sa verse 6, huwag kayong mababahala. Bagamat nandoon ang digmaan sa iba't ibang dako, nandoon ang iba't ibang kalamidad sa iba't ibang mga lugar, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat, no, sabi po rito, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. In other words, mga kapatid, dito po sa Matthew 24, ay nakatala po ang iba't ibang mga signs before Christ coming. Ang sabi po dito, hindi ito yung mismong, ang sinasabi po rito, hindi porket ito ay mga nagaganap na, let's say, there were rumors of wars, no, meron mga false prophets, meron mga persecutions na nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi po ibig sabihin, ito na ang talaga mga indicators na talagang babalik ng ating Panginoon. Sabi niya, mangyayari ito. Pero huwag kayong mabahala kasi hindi pa ito ang katapusan ng lahat. In other words, kahit na ang gera between Israel and Hamas ay nagpapatuloy, ang gera ng Russia sa Ukraine
ang pakikipaggera na ninanais ng China sa Taiwan, sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, mga kapatid, sabi rito, all these things will happen. No? Maaaring maganap ang mga bagay na ito, ngunit ang sabi po ng Panginoon, hindi pa ito ang wakas ng panahon. In fact, sa amin po, sa Bible translation, ang paniniwala natin, no, sabi po dun sa verse 14, that the gospel has to be preached in every nation and then the end will come. Dito po sa sinasabing every nation, hindi po tinutukoy dito yung mga geographical countries tulad ng Amerika, ng Africa, ng iba pang mga bansa sa buong daigdig, kundi ito po ay grupo ng mga tao. And so in other words, hanggat hindi nauunawaan ng bawat grupo ng mga tao sa buong daigdig, hindi nila naririnig pa ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Ang sabi po roon ay hindi pa magaganap ang wakas ng sanlibutan. In other words, marami pa ho dapat trabahuhin. Kaya nga kung ang ating pag-asa at ang ating pananampalataya ay sa ating Panginoon lamang, walang pangangailangan for us to fear, no? Walang dahilan para tayo ay matakot dito sa tinatawag ng katapusan ng mundo. Alam niyo ba mga kapatid, meron po mga tagapagturo minsan sa YouTube, sa social media, tungkol po sa end times. Ewan ko kung naka-encounter na kayo. No? Nagtuturo sila ng iba't ibang mga bagay tungkol sa nalalapit na pagwawakas ng mundo. And kung minsan, yung pagtuturo nila talagang nag-i-impart ng takot sa puso ng mga tao. Pero mga kapatid, sabi po rito, kung totoo kang mananampalataya and you have put your hope and faith in Christ alone for your salvation, there is no need. Wala hong dahilan para matakot tayo kahit magwakas man ang sanlibutan. Amen? Ang kailangan, magpatuloy ka lang ng tama sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Yes, ito yung mga palatandaan. Pero mga palatandaan ito ay hindi pa sapat hanggat hindi na ipapangaral ang salita ng Diyos in all people groups in the world. And as of today, mga kapatid, sa data, statistics na meron po kami ay mahigit 1 bilyong tao pa ang wala pang access, wala pa silang kakayahan to be able to have God's word in their own language. So, matagal pa. Marami pa tayong tatrabahuhin. Marami pa tayong dapat gawin para maipahayag ang salita ng Diyos sa ibang mga tao. Number 3 na tanong, paano ba tayo maghahanda? Paano ba tayo tutugon tungkol sa pagbabalik na muli ng ating Panginoon? Matthew 24:42, verse 44 to 45, ang sabi sa 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Sa verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa kanyang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mga kapatid, 2 pagkakataon sinabi, kaya't maging handa kayo. Kaya't lagi kayong maging handa. In other words, kung meron tayong dapat na gawin bilang mga mananampalataya today, is not to find out kung kailan babalik ang Panginoon. Huwag na rin natin alamin ano ba yung mga palatandaan. Kung minsan, no, even Christian, sabi nila, nako, yung dami ng gera, ang dami ng mga lindol. Mukhang malapit na talagang bumalik si Jesus. Mga kapatid, ang sabi po, baka yung kapitbahay natin, hindi pa natin nasisharean.
Marami pa mga tribo sa mga bundok, sa mga remote villages ang wala pang salita ng Panginoon. Pero ang sabi, maging handa kayo. Amen? No? Sabi, maging handa. Kinakailangan po na bilang mga mananampalataya, we have to adhere. No? Kinakailangan sundin natin ang utos ng Panginoon para sa atin. Ano ang sabi niya? We have to keep watch and to be ready for His return. No, kinakailangan daw po ay yes, antabayan na natin, pwedeng bantayan natin ang kanyang muling pagbabalik, pero hindi lang tayo magbabantay. We are also to be ready for His return. O hindi lang tayo tutunganga, hindi lang tayo walang gagawin. Parang hindi lang tayo sino ba yan sa Filipino, ano, ang tawag doon, yung mga kwento, di ba? Si Juan Tamad na naghihintay lang ng pagbagsak ng mga bunga habang siya ay nakahiga without doing anything. Mga kapatid, hindi ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Ang gusto ni Lord, habang tayo ay naghihintay, inutusan niya ang mga disciples to keep watch. Hindi lamang para magbantay, but you have to be ready. You have to do something while you are waiting for Jesus' second coming. Mga kapatid, mahalaga po na tayo ay sumusunod sa Kanya at sa ating pagsunod ay ipinapahayag natin ang ebanghelyo sa ibang mga tao. Amen po ba? No? Yun ho yung responsibility that we have to fulfill. Rather than knowing, Lord, kailan ka ba dadating? Saan ka ba lalapag? No? Actually, Lisa sabi, saan ka lalapag, Lord? Doon ka ba lalapag sa Mount Sinai? Doon ka ba lalapag sa Amerika? Doon ka ba lalapag sa ano? Well, hindi na natin dapat problemahin. Ang dapat nating intindihin while we are waiting for the second coming is to obey Him, no? Sundin natin siya sa buhay natin at gampanan natin ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa ibang mga tao. We have to see to it that we live our lives. Pinamumuhay natin ang buhay na ito sa pagtupad ng plano at layunin ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Mga kapatid, hindi tayo naging Christian for nothing. Hindi ka naging mananampalataya para umattend ka lang. Naging mananampalataya ka kasi merong layunin, merong plano na naisipagawa ang Diyos sa iyo. And that we have to fulfill that plan and purpose while we are waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. Nung mga bata pa ho kami, meron kaming paboritong kanta. Ang sabi, soon and very soon, we will going to see the King. Soon and very soon, we will going to see the King. Mga kapatid, for sure, darating, babalik na muli ang Panginoon. Ang tanong, nakahanda ba tayo sa kanyang pagbabalik na ito? Ginagawa ba natin ang kanyang layunin upang sa ganon, sa ating paghihintay, ay maging kapaki-pakinabang ang ating buhay. Mahalaga po na ihanda natin ang ating sarili upang sa kanyang pagbabalik ay magiging karapat-dapat tayo na sumama sa kanyang titipunin mula sa iba't ibang dako ng daigdig, titipunin upang kanyang makapiling sa kanyang kaharian habang buhay. Exciting ho ang second coming. Mahalaga, handa tayo. Amen? Manalangin tayo. Lord, marami pong salamat sa mga salita mo na ibinigay mo po sa amin about your second coming. And we pray, Lord God, na bilang mga mananampalataya ngayon ay tunay na maihanda namin ang aming mga sarili upang sa ganon, Panginoon, ay maging magampanan namin ang inyo pong mga plano at naisin para sa bawat isa sa amin.
Tulungan mo po kami na hindi kami tumingin sa oras, sa panahon o sa lugar, kundi maging handa kami sa inyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. We praise you and honor you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Palapakan natin ng Panginoon. And mga kapatid, siguro ilan sa mga katanungan natin ay handa ka na ba? Ikaw, personally, kung bumalik ba ang Panginoon ngayon, nakahanda ka ba? At ano ang dapat natin gawin while we are waiting for His second coming? Sige po, magkaroon tayo ng panahon para i-digest natin yung ating mga narinig. And we would like to encourage everyone na mag-participate po tayo sa ating small group discussion ngayon. Now, we have about 5 or 10 minutes para tayo po ay mag-sharing tungkol sa mga natutuhan natin sa mensahe ngayong hapon. Okay, join po tayo sa room and then babalik ko tayo. Hindi pa tayo tapos. Babalik tayo para pa sa iba pang bahagi ng ating gawain. Sige po, join tayo. Ya, Sabil. Kamera ni Mutia. It's so shame. Ya, Sabil, kamera ni mo. Asam yung mga kauman dun. Hello. Saba, may saba. Ipapadeclare ko as void yung marriage natin. At kasi pala nung una. Hello, good afternoon. Hi, Sister DC. Hello, hello kapatid. Hindi nag Naririnig mo ako, sis? Oh, naririnig. Okay. Thank you. Kala ko di mo ako marinig eh. Narinig yung Sabil. Oy, naami din sel ka. Nang Sabil, kami si Gracelyn, ako. Di makita yung open. Maayo. Nga, unsa de? Okay ra? Di makita mo. Di makita yung kamera. Ha? Di makita mo? Di lagi makita kay ang akong cellphone dili makuha kamera. Diri ra ko speaker sa tip. Naunsa na ni? Kasibya di ay, kasibya. Mo i-charge ba ni kasibya? Naaman ko dire sa pikas. Di ka na lang imo gani butang diha. Tangga lang imo. Na aman laon man yung grupo ko. Grupo-grupo ni good. Sir na din grupo. Isang grupo pa din. Inawit sila. Isang grupo ha. Dito sa Magandang hapon. Magandang hapon po. Sino mag-lead sa talakayan? Narinig natin yung yung patay ba sa dingo? narinig natin. Dungo. Ang nagul pa dungo. Gamit ba? Nawala na ako. Sige, Sel, ikaw nga mag-facilitate para we can hear from Daisy, from Nanay Isabel, tsaka kay Susan. Opo, Pastor. Sige, Daisy. Sel. Oo. Oy, mga kapatid, nasaan na kayo? Nawala man sila, Pastor. Oy, walang Sister DC.
Sorry kasi medyo pasaway yung papa ko kasi. Okay lang, sister. Brad Shane. Ano? Hindi pa sila nag-open ng camera, pastor. Kaya tayo lang eh. Wala din si Sister DC. Kasi isa lang kuan sila si pastor, si Selvia, si Grislin at saka si Sister Isabel. Isang camera lang sila. Hindi ka marinig, pastor. Yeah, kaya pala nandun si Sister Lilia, naririnig yung boses niya kanina. Oo. Oo. Nandun sila. Dito, pastor. Tatlo sila doon, pastor. Tatlo. Hindi ma-open yung camera ni Sister Sabel. Okay. Oh. Sige po, sige, join na kayo dyan kay Sister Lilia. I-mute kita ha, Nanay Isabel. Si Sel na lang tsaka si Shen. Isabay na lang kami, pastor, siguro. Pero lang, isa-isa. So Oh. mauna ka, and then maybe later on we can ask Shen what about his takeaway. Kasi hindi ko maintindihan si Sushi. Sige, ikaw muna. Tayo muna. Yung takeaway mo? Ikaw, personally, ready ka ba sa second coming? Oo, pastor. Ready po, pastor. Pero gawin lang yung dapat gawin na ikakabuti sa sarili natin para time will come, pastor. Ready na, pastor. Dapat gawin. Pastor? Ano yung mga bagay na naisip mo na dapat na gawin para to make you ready? Yung mga pastor. Ma-promise tayo gawin yung yung kabutihan at saka sa kabutihan ng country natin, yung mga isig kapatid natin, pastor, at saka mag-ano tayo sa anong dapat ipagawa ni kay Lord para sa ating sarili para matutunan natin yung pagbabalik niya ay na tayo talaga. Okay. So dapat gumawa ng kabutihan sa kapwa habang naghihintay. Alright. At saka yung kabutihan talaga, pastor, at saka yung bawas-bawasan na yung pagkasala. Bawasan. Paano ba mababawasan ng pagkakasala? Magawa ng maayos na bukod sa kanyang salita na mag-follow ka sa kanyang salita kung ano mang gustong gawin. Kasi hindi natin alam kung kailan eh. Yeah. Ang atin lang ay ready tayo sa sarili at surely na talagang doon tayo sa Kanya. Amen. Mabuhay ng tama. Opo, pastor. Okay, thank you, Isel. Sushen, are you there? You want to say something? Ayan. Okay. Sige, so thank you, thank you for sharing, Sel. So bukas, kita-kits tayo. Sunduin ko, pastor. Finally, yung araw na bukas darating na. At magkikita-kita na tayo dyan. Ayan. Sige, meron ka bang tanong sa mga naituro ko kanina? Bukas sure, pastor. Ano daw? Bukas, sure.
See you tomorrow, Nanay Isabel. Yeah, excited na kami na makita-kita ulit tayo, no? Kami ni Nanay Isabel. Nakita na kami 2 years ago. Okay, sige, meet ko muna nanay para di maingay kay Sister Lia. See you tomorrow. Yeah. So, Sel, meron ka bang tanong o gustong Pastor, wala na naman, Pastor. Ano naman, maayos naman pag Okay kanang pagtuturo. Yeah. Pagtuturo. Nakuha ko naman. Very good. Okay. O sige, so balik na tayo sa room natin. Sa main room, no? Para sa pagpapatuloy natin. Okay, thank you. Thank you. Amen. So nakabalik po kami sa aming mga interesting topics and ready po kami at handa na po kami sa aming mga sarili sa pagbabalik ng Panginoon. At wala po kaming question kung kailanman dahil meron po kaming sagot doon. Number 1, sabi doon sa aming naaral na Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. So alert na alert po kami dahil nire-ready po kami ng salita ng Diyos at alerto na alerto po kami dahil sa salita pa rin ng Diyos na gumagabay, lumalakad sa buhay namin. And number 2, ang word ang pagkain natin sa buhay. Kaya ready and alert na alert po ang The House of Refuge sa mga darating at malalaman pa namin dahil alam namin na inihanda po ng Lord ang lahat ng bagay bago siya dumating. Amen. Amen po. Amen. So, God bless sa atin at palakpakan po natin ang ating mga sarili at especially si Lord dahil ready din tayo sa lahat at nakikinig tayo ng salita ng Lord sa buhay natin. Amen. So wala po tayong dapat ikabahala. Amen. So next po natin na gagawin ay ang pagbabahagi or ang prayer natin sa UPGs. At ang mamumuno natin at ang mangunguna dito ay ating kapatid na Sister Marlene Almahar. Salamat, Sister Grace. Magandang hapon po. Tayo po ang ating papanalangin sa oras na ito ay ang bansa po ng Syria. Na alam naman po natin, ang bansang Syria ay talagang nakakaranas pa rin ng karahasan. Nagkakaroon pa rin ng mga
makaranas pa rin sila ng halos sinusunog ang kanilang mga simbahan para sila ay pigilan sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Ngunit naniniwala po ako na ang Syria ay may magandang plano sa bansang Syria ang Panginoon sa bansang Syria, na although hindi lahat ay hindi pa, kumbaga kakunti pa lang po ang mga mananampalataya sa bansang Syria, pero naniniwala po ako na gagamitin ng Diyos ang kahit yung kalitliitan na mananampalataya, gagamitin ng Panginoon upang ang kanyang plano sa Syria ay magkaroon ng katuparan. Kaya po, sa oras na ito, patuloy po natin ipanalangin po ang bansang Syria dahil po alam po natin na naroon po yung kanilang kasigasigan, na yung kanilang pananampalataya ay patuloy na hayaan natin ang Diyos ang patuloy na kumilos sa buhay ng mga believers diyan po sa Syria. Ito po tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataong ito na muli po namin idinudulog sa inyo ang mga bansang persecuted church, Panginoon. Lord, nananampalataya po kami sa pamamagitan ng aming pagdulog sa iyo. Diringgin mo po kami ng bansang Syria ay may maganda kang plano, Panginoon. Naroroon ang aming po mga kapatid na patuloy na nagtitiwala, nananalig sa iyo, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ay patuloy na makapagsamba sa iyo. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dumaloy ang kapangyarihan mo sa mga believers, sa mga mananampalataya, Panginoon. Ipakita mo ang kapangyarihan mo, Panginoon, upang makita ng mga nagpe-persecute sa kanila ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan, ang iyong kahabagan, Panginoon, na kailanman ay hindi sila madadaig ng anumang karahasan, bagkus makita sa kanila pong buhay ang liwanag ni Kristo Jesus, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Patuloy mo sila, Panginoon, tulungan na muli pong makabangon, Panginoon, sa lahat ng nararanasan nilang karahasan, Panginoon. Muli mo silang ibabangon, Panginoon, at nananampalataya po kami na ang bansang Syria ay patuloy na lalago, na marami pong makakakilala sa iyo at maraming sasamba, aawit, Panginoon, at tatawag sa iyo at kikilala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na karapat dapat lamang na pabigyan ng papuri at pagsamba at kilalanin na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay ng kaligtasan at buhay, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa inyo sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa katatagan ng mga Syrian believers, Panginoon. Gamitin mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Upang magliwanag si Kristo sa bansang Syria, Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon. Marami po salamat. Marami pong salamat, Sister Marilyn, sa mga prayer na ibinahagi mo sa mga taga-UPGs. And sa atin pong paghihintay, tatawagin po natin si Brother Vic Lim na siya po ang magbabahagi sa atin at sa atin ng ating tithes and offering. So, sa lahat po ng nagbahagi ng ikapu, God bless you all. Tawagin po natin si Brother Vic. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ito po ang nasabi. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Okay? Lord, maraming salamat po sa binigay niyo sa
na sa aming lahat na lakas at paraan paano mabuhay, paano kumita, paano makapag-share sa pamilya namin, sa mga kapitbahay, sa iglesia. We pray, Lord God, that you will give us more, Lord, blessing, Lord God, in terms of know-how, in terms of strength, in terms of way, Lord God, na makapag hanap buhay kaming lahat dito sa House of Refuge. And salamat, Lord, sa mga opportunity na makapagbigay kami. Salamat po sa blessing na binigay nyo sa amin kasi kayo po ang pinakapuno, pinakaugat, ikaw pinaka-source sa lahat ng nasa amin, Panginoon. Lahat na blessing ay galing sa iyo. I may acknowledge, Lord God, na napakaliit lang po ang ambag namin, kundi ikaw po lahat ang nabigay sa amin. Lakas, magandang isip, health ng buong katawan sa kaisipan, Panginoon. Maraming salamat po. Pag-pray po namin, Lord God, ang House of Refuge, saka yung House of Refuge ng Taiwan, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang magpapala sa aming lahat. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Vic, sa pagbabahagi mo sa atin ng tithes and offering. So, sa mga kapatid natin sa Taiwan, ito po ang ating mga pick-up na naka-designated sa ang lugar. So, tawagan niyo lang po si Brother Yu Chang sa pag-pick up ng inyong offering. Or pwede po ninyong ipadala sa Post Office Bank and contact Brother Yu Chang kasi yun po ang nakasanayan dito sa Taiwan Post Office Bank. So, tawagan niyo lang po and alam niyo na po ang inyong gagawin at magme-message po si Brother Yu Chang sa inyo. So, sa Philippines naman, sa GCash ni Sister Marilyn Armahar, 0961-612-1030. Alahanin po natin mga kapatid na sinabi po ng Diyos sa 1 John 3:18, mga kapatid or mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. So, God bless the cheerful giver and patuloy po tayo na magbigay ng oras sa Panginoon dahil yun po ang pinaka-the best offering na naibigay natin sa Panginoon. Amen? Amen. So, ngayon, dadako na naman tayo sa isang gawain na sa pamumuno ng Prayer for the Nation at ito po ay sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Fe Helbulingo. Amen, amen. Thank you. Thank you, Lord. So let us pray. Aming Diyos na makaunarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga biyayang, kalayaan, at pagkakaisa na patuloy ninyo ipinakaloob sa aming bayan. Hallelujah! Ipinapalalangin po namin ang aming leader. Bigyan niyo sila ng karunungan, katapatan, at malasakit sa bayan. Yes, Lord, pupusin ninyo po ang mga puso ng bawat Pilipino ng pagmamahal, pagkakaisa at pag-asa. Kayo po ang siyang manguna sa bawat hakbang ng aming bansa. Hallelujah! At Lord, maraming salamat po sa matagumpay at pinagpalang pagsamba ngayong araw. Ama, salamat sa iyong presensya at sa iyong salita na patuloy na pagbibigay liwanag at gabay sa aming mga buhay. Habang kami ay
pagsasalamatan at maghihiwalay, patuloy ninyo kami samahan. Pagpalain, hallelujah. Alala niyo po sa amin na kami ang ilaw at asin ng sanlibutan. In Jesus' name, Amen. 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 Maraming salamat po, Sister Pe. At mag-aanda po tayo sa benediction ng ating pastor pagkatapos natin ng doxology. Hallelujah. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga bagay na ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, for we have received from you. Thank you, Lord, sa inyo pong assurance and confirmation that you are again coming back, Lord. Babalik kang muli sa daigdig na ito, hindi na para maging tagapagligtas, kundi upang hatulan ang nabubuhay at ang mga nangamatay. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, that while we are waiting for that day of your second coming, Panginoon, kami po ay maghahanda. We will go into, Lord, keep ourselves ready. Maghanda kami, Panginoon. We will continue to live this life in obedience and in faith in you. Tulungan mo po kami, Panginoon, that we may be able to do what is required from us bilang mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng buhay na walang hanggan at ng inyong pagbabalik para sa amin. Kaya po, habang kami naghihintay, Lord, we continue to ask that, Lord, you will bless the work of our hands, make us a blessing to others. Use us, Lord, as we proclaim your gospel to anyone, Panginoon, na mamimit po namin sa aming mga lugar. Marami pong salamat, and Lord, we also commit to you in travel tomorrow morning, going to Cebu. Lord, we pray for your traveling protection. We pray for your strength, Lord. We pray, Lord God, that, Panginoon, makakarating kami na maayos sa Cebu, and that, Lord, we will going to meet our brethren, our brother, our sisters, Lord God, dyan po sa Alegria. Lord, gawin niyo po ang pagpapala ang bawat isa sa amin as we continue to obey you, Lord, sa lahat ng mga pinapagawa mo sa amin. We thank you and praise you, Lord. Nawa, Panginoon, ang inyong pong basbas, Panginoon Diyos Ama, will continue, Lord God, to be experienced by each one of us. Lord Jesus, we pray, Lord God, for your grace to abound in us, Lord God. We pray for your healing, Lord, to anyone who is sick, Lord. In Jesus' name, we pray for your abundant provision for those who are in need, oh Lord God. And Holy Spirit, we submit ourselves to you. Guide us and lead us, Lord God. Even as we try to, Lord God, get closer, Panginoon, with our Lord Jesus Christ. We thank you and praise you and honor you this morning. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 So mga kapatid, thank you very much. And yan, grupo sa Alegria, Sister Sylvia, sila Nanay Isabel. So kita-kits tayo bukas. Finally, makakarating na tayo dyan. Of course, sa Ozamis naman next week. God bless you mga kapatid. Thank you for joining us. Sister Grace, baka meron ka pang sabihin? Ayan, ang saya na nila at hindi na mapipigilan ang araw dahil talagang darating na po ang tatay ng House of Refuge. Kaya mga anak ng pastor, huwag niyo pong gutumin ang ating pastor. Ano yung nag-e-echo? Nakinig po ba kayo? Huwag po nating gutumin ang ating pastor dahil
Papapagalitan po tayo ni Lord. Lagi pong pinaalala sa ating Bible study at nananalangin po sila na totoo po ang kanilang mga ginagawa. Kaya i-welcome ninyo po ng buong puso ang inyong tatay ng House of Refuge. Kung pwedeng sumunod si Sister Lilia sa Alegria, masahiyaan nyo na. Pwedeng. Makikita din ninyo si Bless. So, excited ang lahat. Amen. Ay mag-pray kayo. Mag-pray lang kayo lagi. Handang-handa ang ating mga sarili. Dahil yun po ang lagi nating tatandaan. Ready po tayong lahat. Amen. Huwag po tayong mag-alinlangan. Makikita niyo po ang mga Miss Universe ng House of Refuge. Ang mga overseers ng House of Refuge. Kaway-kaway si Ate Marilyn. At si Ate Beth. Oh, amen. So, kasama rin. Oh, sasama si Marcos. No, ang future ng House of Refuge na si Samuel. Gano'n ko na agad, no? So, yun na po ang aking masasabi. Good luck po at samahan po kayo ng Panginoon. And i-pray ninyo si Sister Pe at si Sister Sen na hindi mabigat ang pagdala ninyo sa inyo. Huwag po kayong pasaway. Gumawa po kayo ng mga, dalingin na ang mga manok. Kaya po, Nanay Isabel. Napakasaya. Napakasaya. Amen. Okay, marami pong salamat. So, excited to see you tomorrow. Baka si Brother Yuchang may sasabihin. Walang pamasahe si Sister Lilia. Kaya, ano ang sinasabi ni Lord sa inyo? Dahil si Blessy ay excited din at Brother B. Pwede pang humabol. Amen. Yes, Kay Yuchang, you want to say something? You have anything to say? Okay, sige. Thank you. Unmute. Okay. Ayan. Nahiya po. Sige, thank you very much mga kapatid. We'll see you tomorrow. So, ang prayer meeting natin ay dyan natin gagawin. Mangyayari ang base natin on Thursday sa Cebu, no? Sa Alegria. And then ang Sunday service naman natin, Bible study. Ang base sa Ozamis, magiging ang Sunday service. No? So, we'll see you soon mga kapatid. God bless you. Shalom, shalom, shalom everyone. God bless us all. Thank you. Bye-bye. God bless po. God bless.